Breaking news, kabit at anak sa labas ni Rapi Tulfo ibinunyag ng isang Eloy Bugres. Narito ang buong detalye. Isang matinding pagsabog ng kontrobersiya ngayon ang gumising sa mundo ng politika at showbiz matapos magsalita ang isang political blogger na si Eloy Bugres upang isinawalat ang umano'y pinakatagong sikreto ng sikat na broadcaster at senador na si Rapi Tulfo. Sa isang live broadcast na naging mabilis kumalat ang pahayag sa iba't ibang social media platforms, tahasang idiniin ni Eloy Bugres na mayroong kabit at anak sa labas ang tinaguriang hari ng pampublikong serbisyo na si Rapi Tulfo. Ayon sa mga kumakalat na impormasyon, matagal na umanong itinatago ang ugnayang ito sa publiko upang mapangalagaan ang imahe ng mambabatas. Ngunit ayon kay Eloy Bugres, ito ay isang madilim na lihim ni Rapi Tulfo na dapat malaman ng taong bayan. Dahil sa bigat ng mga paratang ito, marami ang nagulat at hindi makapaniwala. Kilala si Tulfo sa kanyang programang nag-aayos ng mga gusot sa pamilya, kaya naman ang balitang ito ay tila isang malaking kabaliktaran para sa kanyang milyong-milyong tagasunod. Ang ilang mga solidong taga-suporta ay mabilis na ipinagtanggol ang senador at sinabing ito ay purong politika at paninira lamang upang mantsahan ang kanyang pangalan. Sa kabilang banda, marami naman ang naghihintay ng opisyal na tugon mula mismo kay Rapi Tulfo o sa kanyang pamilya upang linisin ang usaping ito. Asahang mas iinit pa ang usaping ito sa mga susunod na araw habang lumalabas ang iba pang mga detalye, resibo o posibleng pagharap ng mga partidong sangkot. Sa ngayon, nananatiling bukas ang publiko sa mga magiging opisyal na pahayag ng magkabilang panig. Para sa mga susunod pang update sa mainit na balitang ito, manatiling nakatutok dito sa Pinas News File. At para sa karagdagang detalye, narito at panoorin natin ang full video. Pag-uusapan natin ngayon ang mga kaganapan sa Senado, ang mga nangyari ng mga ilang araw nga maraming mga pretentious kag mga nag-hallucinate. Isa sa mga nag-hallucinate, ito ang bilat sing Eloy nga si Erwin Tulfo. Alam mo, ikaw ang babalo ka. Bago ka, oy Erwin Tulfo, shout out. Bago ka sana mag-pretend, ma-practice ka sana muna sa mga dialogue mo bala kag sa mga movements mo. Para hindi naman ganon ka-obvious ang yung diputa ka nga grabe din ang pagnanakaw mong patayuya ka. Numero 1 ka pala ka-iskalawag simulat sa 1986 hanggang 1919. 1986 hanggang 19 chororot sa Amerika, you took someone else's name. Identity theft. Ang pangalan mo sa Amerika si Sylvester Stallone. Huwag kang ikaw si Sylvester sa Amerika, Erwin Tulfo, wala ko yan blind item yung pagdating niya sa mga usaping maganito, lahat ng pangalan na complete name, wala ko yan pakialam. Kung mag-akusar man yung mga Tulfo brothers nga mga babaidur, mga puno sa ay ang ilang nga mga maliliit na nga mga tarugok, tapos pagid si Rapi Tulfo, I never liked you. Well, a little bit. Kasi akala ko noon okay ka, pero I started to dislike you. Akala mo kung sino nga mga banal ang mga yudipo mag-alalarte ang mga bilat sing Eloy sa kongreso. Sa Senado, akala mo naman kung sino sila nga mga mga disipulo ni Cristo. Yutanyo! Okay, so it all started when they could not do shit in trying to steal the Senate from the majority. So anong ginawa sa mga nga bangag adiktos li satanas, ang lahat ng mga kampo ni Lucifer kaga mga kampo ni Satanistan nagkuan sila, nagkauko sa mga yudiputa. Simula natin the modern Judas Iscariot, ang pinaka-modern nga Judasero, ang tigidig nga punggudon nga si Chief Escudero. Ano na Chief Escudero man, bilat sing Eloy, ang yaman-yaman mo na. Matalino ka, maganda man ang iyong asawa nga si Erte Magalista. Heart, may ebidensya ko di hard na nga bit si Chiswis. Ito, area basahon ko ako wala ko yung kasinungaling niya.
Andito, basahin kung sabi ng Pukasyel, ang Pukasyel may evidence, Heart, I'm sorry. I love Heart Evangelista. Ang pangalan sa pangatlo kong anak, ginheart ko na gani dahil mahal kita, paborito ka. Pero dito may nagsabi si Cheese Suez, ang asawa mo, hindi kontento sa'yo. Ito siguro ang dahilan kung bakit si Heart Evangelista, hindi siya nag-stop sa papayat. Hindi mo kailangan magpapayat, dapat nagalagay ka sa mga kunti ng mga suso. Kasi alam mo mga lalaki, gusto na nila do foamy, bala do teddy bear. Kahit ano mo kaganda ka minsan, no, kapag ang lalaki kapag ang lalaki pala to, tapos kasama sa mga bilat sing iloy, mga satanista katulad ni Tulfo, nga mga Tulfo brothers, ano ka mo? Akala mo kung sino nga mga baw, yung Dipota brothers from heaven. Mag-advise ang yung Dipota nga si Rapi Tulfo. Akala mo sa kanya puro kabit. Puro sa lahat nagagalit ang bilat sing iloy. Sa mga nakikiapid. Bilat sing iloy, grabe mag-advise si Rapi daw, tunay si Rapi yung Dipota. Daw siya sa lahat na asawa ang perfect. Wow, sana all. Una bes, ginabandonar mo ang una mong asawa nga si Julien. Pagkatapos mo sa ginabandonar, pinalit mo sa kay Jocelyn nga matanda, nga malaway, nga dosisitang. Sa totoo lang, Jocelyn, nasa pagkamatuod lang, wag ka lang magalit. The truth will set you free. Ang pagkatotoo talaga na matanda ka kay Rapi ng ilang taon, sa totoo lang, kaso nga lang, manggakatul man sa lalaki. Iniwanan ni Rafi ang kanyang mag-ina dahil ikaw, ginano mo sa ginlure. Ang kabit ni Rafi Tulfo, pangalan niya si Lisel Tarak, kakak, ano tuman, dali lang. Kay Martin daw, ang hirap patayuin ng kanyang tarugo, ng kanyang ethics, kasi nga mataba. Pero na babae yung sa kanya kasi pinaliguan pa siya na parang bata. Ay, wow! Ay, Teddy bear pala si Martin. Hoy, Martin Romaldes! Pinapapaliguan pa siya. Diyan na sila gumagawa ng ritual sa Makati Diamond Residence. Okay. So si Martin kagwapa-gwapa na kay Hida, hindi ka marunong magtsupa. Shout out dyan sa mga asawa ni Erwin, asawa ni Rapi, nga ilan ang asawa. Pati na kay Heart Evangelista, nasasaktan talaga ako para kay Heart Evangelista, sa totoo lang. Pero ito, I don't know, you gotta check it yourself, you know what I mean? Sa lahat ng mga asawa dyan, asawa ni Martin Valdesieda, tawagan mo ko, turuan kita paano mag-deep throat. Jocelyn, alam mo kasi matanda ka na, mahirap na hindi nagabasa ng mo, I know that. Kasi almost 60 years old ka na, yun ang yun ang pangit kapag ang gap mo sa lalaki, mga 15, 25 years old, kasi siya mahilig pa sa pa, pero ay ng babae nga gatanda kasi gabaho, gaamoy na. Kaya mag-spray ka sa mo, may it na dishwashing. May it, feminine wash by Bugres, Oasis of Beauty. Bibigyan kita ng 10-5, yun ang yugas mo, Jocelyn, kaya naghahanap. Ito ang asawa mo, nakita, ini si Lisel Tarak, ang pangalan Tarak, ano tuman? Basta may Tarak na si Lisel, ginpost ko, tingnan nyo na lang, Areo. Sandali. Pinaliguan ang bilat sing iloy nga pigrula, kaya wow, grabe ang mga patay huya. Mga fetish nila yan kasi syempre wala na sila magawa sa kanilang pera nga nilakaw nila sa atin. Wala sila magawa sa pera natin, kaya yun nagpaligo-paligo ang patay huya sa tangkal nga si Martin Romaldes. Gagu-gagu nga si Martin. Tapos ngayon mga Diyos-Diyosan, playing God kayo sa Senado. Ambisyoso si Erwin, wala ngipin. Ano ka? Hindi ka chairperson sa committee, gago! Ambisyoso, palitan mo si Marculita? Wow, grabe! Ga-imagine ang babalo, non-lawyer babalo, may kirida sa Palawan, bilat sing iloy. Maliliit na ng wala ka mo nakaabot 3 inches, hindi ka mo magbinutig sa akon. Meron dito pictures pinadala sa akin ng mga Pukasyel. Ang mga pangalan, ang kamtawag ni sa mga Pukasyel pala, walk. Sabi ko, anong walk? Nagwo-walk din pala kasi ako noon, iloy. Ano ang walk ga? Yung walk, loy, nagpapapampam. Ay, among nagling pangalan, the walk. Okay, ito si Lizelle. Pakita natin. Alam mo, Jocelyn, kasi ganun yun. Basta alam mo sa sarili mo, kahit may pera ka, tapos nag-asawa ka sa lalaki nga mga matipuno, mga kahit pa paano may tindig naman si Rapi Tulfo, siyempre, bilat sing iloy. Dahil broadcaster, journalist ko, no, pero hindi naman nasa, wala ka manggali, Rapi! Wala ka manggali ka graduate ninyo, di po ka drop out ka man! Akala mo, basta yung daw, maximum, wala kaya ka graduate! Wala ka titulo! Non-degree holder! So ano ang ginapambog mo? Wanted sa radyo, akala ko kayo ang slogan sa mga bilat sing iloy nga magkakapatid nga Tulfo. Tutulungan ang mga inaapi, tutulungan ang mga inaapi.
Sila galing maamuni sa ato, no, dudulurin ang mga inaapi. Ang kanila galing nga gusto sa mga patayuya, kaya tayo ginscam, hindi natin talaga guys naisip. Kung nakaya nila bulatikin, tuntuhon, bilat sa iloy skamon ang kanilang mga asawa, ngayon may mga anak sila. How much more tayo, wala naman sa atin pakialam. Yuta, amo na ganing nagastos sa ganito tutudo, ganing kirapi si Jocelyn, ganing nga to si Mother Sitang ang itsura. Nakaya na patuntuhon, nagkita sila sa Classmate KTV bar. Ang pangalan sang bar is Classmate. Pati ang kanyang sasakyan, nandito yung number ni Rapi. Hindi ka magbinuti, Rapi, patayuya ka. Akala mo kung sinong bilat si Iloy magasta ang patayuya, grabe sa mag-awarding sa mga mag-asawa nga nag-away tungkol sa pagkiriduay, ang bilat sing Iloy. Yung pala numero 1, ang sapat-sapat. Ay! Dalok-dalok sa araw-araw kagakain putay pa! Yung tamo, wala gi kuya respeto sa mo kahit ganito kaliit. Ayan, sandali lang may itsura si Lisel, guys. Kaya mo ni sa, oy, Mother Sitang Jocelyn, hindi ka marunong magdisiplina sa asawa mo. Siguro wala naman sa pakialam, kaya hindi na pakialaman malang ni Jocelyn kung paano sa magmilyonarya. Mga kawatan ka mo lahat ng pamilya, sa totoo lang. Ang isa mo rin kanak nga model din sa Pegrulak, 1.1 billion. Ang kanyang budget sa flood control, bakit ba sa Quezon City? Do wala man na do less baha district man na Quezon City. Paano sa nag 1.1 billion? Paka-explain lang ko sir ha, kasi ipapatulpo talaga kita Mr. Rafi Tulpo. Paka-explain na lang ko kung paano nag 1.1 billion ang project sang anak mo sa baha bilat sing Iloy, wala man nagabaa sa Quezon City na ganun kalala. Sandali lang ipakita ko sa inyo si Lisel Tarak-Tarak, nakalimutan kong pangalan sang Alpot. Alpot mo ni si Lisel andito sa Lisel Tarakatak pala. Lisel Tarakatak. Ay pak, grabe. Amo ni sa guys, aragay, Mother Sitang, ladies and gentlemen, ang iyong karibal. Sa pelikulang Karibal, babag. Guys, may kopya ko sa birth certificate ng anak mo nga si Chelsea. Pareho pa sa pangalan. Ano nga pangalan sa anak niya ni Rafi nga tutuod? Ang anak niya nga legal, may Chelsea sa anak. Si Chelsea, ang pangalan sang bata now is 18 years old. Huwag kang ano. Sa Eton School pa na niya, gintawag na may birth certificate ko di sir. Birth certificate nandoon talaga, kaya nga ang pangalan mo talagang gamit-gamit. I don't know kung alam ng mga anak mo to, nga may anak ka sa labas. Pero according sa source ko, hindi daw nila alam na may anak ka. Well, I'm sorry guys. Anyway, you're old enough to accept. You have to accept. Wala namang kasalanan si Chelsea kung tutusin. Pero carbon copy mo, get si Lisel, carbon copy mo talaga si Chelsea. Sa totoo lang. Ayan, si Chelsea. Diba, akala ko ba takusa ni sa? Akala ko takusa sa tawa. Takusa sa kabit. Bakit hindi mo nilalampaso, Jocelyn eh? Wala na ka pala lindog ang balaybo mo. Grabe, mag-acting, kag mag-dialogue, mag-speech. Ang asawa mo si Rapi, na nyo. Huwag niyong niluluko mga asawa niyo na magtatrabaho sa ibang bansa. Di pa mo, nasa wow, grabe si Rapi. Ikaw, paano kayo, Mr. Chururot? Mga kaaway sa inyo, di yung mga si chairman, mga kaway, yung mga CBO. Kaway sa inyo, di yung mga traffic police, mga CQ, mga putyo-putyo, kaya nga gago ka, pitsi-pitsi. Grabe sa mga awarding, sa mga domestic fights, mga domestic violence, daw si Sino, ang bilat sing Iloy. Yung pala! Ang yun, kaya ito palang ginakonsumo, maha! Si Lisel Tarak-Tarak-Aran. Lisel Tarak-Tarak po kasyel sa Classmate TKTV bar sang Cebu. Isa ka Cebuana! Ang binuntis mo, may bastard na kapakanan si Lisik Cheetle Steak. Kadidibulang sa 2024, Gemini, pareho kami birthday, May 25, I'm sorry. Ang bata, yung sinasabi ko yan guys, walang kasalanan ng anak. Dahil ang tatay nga irresponsable nga bilat sing Iloy pamilyado, pero ever since naman kasi si Rafi. Iniwanan nga ang original family kagang original na anak. Pero mahal yan eh, dumapatay ni sabi nila hanggang ngayon gaugod-ugod sa papunta kay Lisel. Grabe siguro si Lisel mag-deep throat, kaya ako ang advice ko sa Jocelyn, tawagan mo ko. Turuan kita kung paano ka mag-deep throat bilat sing Iloy, mapasok kaliit man na nasang hindi ka marunong. Sabi ni Lisel sa bugaw niya, tahor ng babae ni, grabe ni daw siya magkasino hanggang madaling araw. Diyan napupunta ang lahat ng milyones ang asawa mo, Jocelyn. Sabi sa bugaw sang Alpot, si Lisel Alpot, kagiman niya Lisel Tarak-Tarak. Alpot bigaon mga agaw ka talaga sa pero maliit ni Erwin Tulpo, ni Rapi Tulpo. Jocelyn, tawagan mo ko, ang bilis lang naman mag-learn. Sa totoo lang. Sa liit ng asawa mo, mga ganito lang ako ya. Ma-expert ko talaga, kaya ang asawa ko natatakot mga bet.
Hindi kaya mga bit si Brian bilat sing Iloy kasi hindi na sa makatikim sang deep throat hanggang dito kaya ko papasukin 11 inches. Kaya kung gusto mo maging magkaibigan tayo Jocelyn, turuan taka kung paano mag channel V. Turuan taka sa mga performance level. Ini mga performance level ng mga taga Pilipinas, wala na ako international. International si Eloy Bogres. Kaya kung mga ganito malang Jocelyn, ang kalaki isang asawa mo, very easy. Dapat ga-imagine ka muna, visualization, i-feel mo muna na meron ka ditong mansanas sa iyong larynx. Pero since hindi naman ganun kalaki nga mansanas ang circumference ng isang hambugiro, plastic, ipokrito, nga si Rapi, hindi naman ganun kalaki ang circumference, okay lang ni kahit mamu ka na, carry lang yan. Para hindi ka mahirapan, do hindi mo git kaya ang mga 3 inches, pero 3 inches mapus lang na sa Jocelyn. Ganon ka lang, ganon, hindi na nga kailangan sa kahit magamo ka lang na, pasok yan. Bago mo subuin ang maliit sa asawa mo, laruin mo muna, ganito lang kay maliit man lang daw, sabi ni Lisel. Ganituhin mo lang ang ipokrito mo nga ba na nga hambog nga magnanakaw. Bilat sing Iloy sa tindig mong yan yung dipo, Congresswoman ka kag-representative sa kung ano-ano bilat si Iloy, marami ka badigad. Hindi mo masaputin yung alpot nga si Lisel? Nga siya ang nagalastras ang libo-libo milyones nga pera sang taong bayan. Ipakita mo naman sa amin nga totoo nga takusa sa'yo si Rapi yun. Puro pala press release. Puro kasinungalingan mga pamilya kayo nga mga sinungaling. Ang anak mo nga mga laki, mga pike, sabihin mo, dumugo niya si Lisel. Very, very soon, mawawala na kayo ng datong kahit ano pa nakarami ang namatet nyo nga malita, milyones, bilyones. Sa mga babae, binabayaran sa asawa mo, ginapaklose nila ang Maidas Hotel sa Palawan. Yan ang sabi ng mga pukpok ng mga followers ko, Ma'am Iloy. Pinapaklose ng Tulfo Brothers, thank you so much. Pinapaklose sa Tulfo Brothers ang buong Maidas Hotel, magkasama sila kani Romaldes, ang mga bilat sa Iloy gatrisam. Huwag niyo kung may ebidensya ko. Ilalabas ko ang mga niyo. Ang pinakamaliit sa lahat, si Meg Subiri. Amo ka lang ni kanukad ako, ang mo nga gago kang bilating Iloy mo kawuda si Hero. Yung friend ko, nakatrisam yun si Erwin. Ayan. Grabe, bilat sing Iloy ang mga fantasi sa mga UDP. Sa Maidas Hotel. Saan bang Maidas Hotel ni? Sa Palawan ni no, Maidas Hotel. May si Cheska pa nga mga pangalan. Grabe mga pangalan sa mapukpuk no, Cheska Kim Chu. Hi Eloy. Yung friend ko nakatrisam yun ni Erwin Tulfo. 2 pop lang daw yan si Erwin kasi maliit ang palakol. Okay. Nag-start daw sila Cheska noon kay Martin Romaldes sa Maidas Hotel. Pag naka-check-in sila, pinapa-fully book daw nila yung hotel para wala ng ibang guest na pumasok kay about. Nakita nyo ne? Shout out sa mga asawa dyan. Baka sabihin naman fake news, bilat sing Iloy. Message me lang kay meron ako dito mga ebidensya no nag-check-in ang mga ina. May mga ebidensya ako dito kung paano ni ang mga bilat sing Iloy nag-trace sa ma'am, sir. Ako hindi ko nagatanggap sa mga chismis kung wala evidence. Okay? Nasa Makati nakatira sa Rice Residence. Puntahan nyo sa Rice Residence sa pangalan Cheska. Cheska ang pangalan ng kabit ng asawa mo, madam. Sino ka? Nga asawa ni Erwin Tulfo kag ni Martin Robaldes. Ayan si Cheska daw. Kay Martin daw ang hirap patayuin ang palakol kasi nga mataba. Pero na babae yung sa kanya, ay grabe si Martin, bilat sing Elay. Kasi pinapaliguan pa siya na parang baby. Diyan sa sila gumagawa ng ritual sa Makati Diamond Residences. Ayan, babab. Ayan, wala akong nagasinungaling, may mga ebidensya ko di guys. Pero syempre, hindi ko naman nailabas. Ano ko lang na, keep ko lang dito ang mga evidence. Syempre, kung may mag-bidding sa akin, first bidding is 10 million. Madadagdagan naman ang aking shoot to kill, ladies and gentlemen. Ganon talaga, I don't care. So sa mga asawa dyan, is the name of the game. Alam mo sinasabi ko sa inyo. Kahit ano kayo kaganda, kahit ano kayo kagaling kapag hindi kayo nag-innovate, hindi nyo alam kung paano pasayahin ang mga palak, mahilig ng mga asawa nyo. Ipapapalit kayo sa mga
screenshot! Hindi ka nakikinig sa akin! Nagagagaga! Maidas Hotel sa Pasay, madam, pag-aari ni Saldico. Aragay. Kay Saldico palang Maidas Hotel. Kaya doon pala sila pupunta ang mga bilatsing Iloy. Saldico, grabe ka kalampingasan ni puta. May helicopter, dalawa, tapos may hotel. Do you know what is the meaning of Maidas? Maidas is, you know, the hand. That anything that this hand touches, Maidas hand, turns into gold. Yun ang ano, Maidas hand. Siya, grabe di Maidas ng dapat sa imo gina sila liter kaka. Saldi di pagpagikasi ko. Patayuya. Ha? Nag-isam si ano? Nag-isam si Erwin kag si Martin ay kalaway mo na chararati naglantaw. Nagtingin na kayo sa mga nyo. Ti ano? Mga ambisyoso. Ang mga nag-isam lang yung mga malalaki. Ano nyo na yun, di puta ka mga maliit, dalawang pop lang kanutin, 1, 2 pa. Mabilisan lang, Erwin. Tapos ay ka makapagsalita ka, ambisyoso ka. Akala mo kung sino sa ano agawin mo kay Marcoleta? Ang subcommittee ni Marcoleta, uy, di ba, puta ka. Patay na ka muna, dagdagan mo 2 inches sa gago. Mga magnanakaw kayo sa kapirahan namin, tapos sa pupunta sa mga pukpok. Bilatsing Iloy, imbis mapunta sa mga mahihirap, mapunta sa mga dukha, maralita, napupunta sa mga alpat na mga pokasyal. Doon binibigyan niya sa mga patayuyaw si Saldico palang may-ari ng Maidas Hotel. I didn't know. Okay. Kaya si Saldico pala ang may-ari sa Maidas Hotel. Bilatsing Iloy, kita nyo nagaganon-ganon ang mga ano guys, ang mga istorya. In fairness, maganda ang anak mo, Rafi. Maganda ang anak mo sa kabit mo, nga si Lisel, in fairness. Gwapa do ikaw. Manang-mana sa itsura mo. Dapat naman talaga magkaroon ka ng bastarda kasi ang mga anak mo kay Jocelyn, mga chararat, puro buldog. Ay, real talk lang na yan. Huwag ka magalit sa akin. Real talk lang. Ay, kagwapa. In fairness, maganda. 18 years old. Hindi naman isa minor, ah. Ay, ano, gwapa si ano. Kita nyo ang mga alahas, bilatsing Iloy. Ang dibo, kita nyo, grabe. Walang kasalanan ng bata, sorry lang naging bastarda ka. Kasi nga po, kasi lang nanay mo, bayaran. Well, she needed to do that kasi tahor siya eh. Palagi siya nasa kasino, kag ambisyosa ang nanay mo, tapos itong matanda naman, ang gorgor mo nga tatay nga patay huya din, sorry lang magnanakaw ang tatay mo. Pero okay lang na, mag-ipon ka ng pera kasi hindi habang panahon may nanakawin ang tatay mo. Makukulong na saga, Chelsea, sorry lang. Dapat naman talaga, Rafi Tulfo, mga bet ka sang maganda. Kasi lahat ng mga anak mo kay Jocelyn, puro lahat talaga bulldog. Sa tuod lang. Ang mga itura nila bulldog, sir. Ay, huwag kang magalit. Kay totoo na, I'm just describing them. Lalo ng isa mo ka anak, araw-araw naman ang pagkalaki sang susuya. Sabihin mo sa kanya, di bawasan niya. Itura, ya daw ipuputamo. Sa proud ka, Maricel. Nga ganun kalaki. So mo daw may tumor. Hindi na ang tawag sa ganun kalaki. Sobra ka naman niya ka-insecure sa itsura mo. Doon may itsura ka naman kay kunti kasi ritokada ka na ang ganun ka masyado ka malaki, Maricel. Nang klase sang hindi na sa manaya-naya, tingnan, rar. Ang mga ganun nga klase sa Maricel, doon may tumor ka na, doon kanseron ka, doon kailangan mo na magano. Kailangan mo na magpakimoterapi ka, charara, tingnan mo kay Aiko Melendez. Nung binawasan niya ang kanyang mamariglan, maganda sa tingnan, sexy na siya noon, do baboy si Aiko. Ikaw, iti mo araw-araw ka naman imo, di patay gutom ka naman imo, ya sa cellulite kag sa mga chururot, collagen. Bawasan mo, sabihan mo ni manya, terapi ang anak mo nga tamaan kadako sang suso. Daw hindi na sa tao, daw hipopotamos na sa ang maganda lang yan, mga ano lang, mga 38 cup D, amo lang na ang imo ya Maricel, ang cup mo ya cup W. Sobra naman na bilat sing Iloy, ang kailangan niya suotin yung di puta, labador kag balde sa suso mo, kalaway-laway tulukon. Kapag nagdagdag ang anak mo, do kapayas na pwede mo na maamu ng suso mo, kapasusuho ng anak mo, chararap, malaylay na day. Dapat bawasan mo total, marami naman kayong ninanakaw sa aming mga taong bayan, including your pigrolak brother nga bulldog. Humingi ka ng pera sa tatay mo kag sa kapatid mo, tapos ang nanay mo rin nga utro man kakurap. Humingi ka, magkano lang naman magpabawas ng suso, 100,000, kaya nyo yan, chicken. Okay lang yan, ga, makukulong ang tatay mo, mag-ipon ka ng pera, Chelsea, kahit bastarda ka, carry lang yan. Mabuti na lang naging pangalan ka na yan sa Tulfo. Meron ako dito kopya sang iyong birth certificate.
Kasi ang nanay ni Chelsea, itong si Lisel, mahilig mangutang. Marami sa sang utang tapos ginapagmalaki niya nga kabit sa ni Rafi. So para ma-prove niya na kabit sa ni Rafi nga meron sa sang allowance, ginapakita yung mga birth certificate nga si Rafi Tulfo nandoon. Para pautangin sa 10,000, 20,000 kung hindi pa siya binibigyan sang ayuda. Kaya pati ang mga kopya sang birth certificate ng mga anak niya, nagakalat-kalat sa mga nagapautang 5-6. So itong mga nagapautang 5-6, mga loyalist ko pala, mga taga Cebu, unsa man dahi. Ginreport nila ang ano ko, yung gimpost ko lang nga si Rafi Tulfo, may ano, gasayaw-sayaw nga mga hostess, ginreport sa mga bilatsing Iloy nila. Natakot ang mga bakit ako pa ginapadiskitahan nyo? Marami naman ang nag-post doon sa mga pukpuk na nagasayaw sa harap ni Rafi Tulfo. Ang post ko gidyang gidiskitahan sa mga yudiputa, ginreport na naman sa mga bilatsing Iloy. I don't know kung ano naman ang ibigay sa akin na chururot ni Meta. I don't know. Anyway, so these are the characters of the Tulfo brothers. Shout out dyan sa iyo, Erwin. Wala kaya papel. Wala ka sa papel. Sa Amerika kang bilat si Iloy mo. You stayed there using someone else's identity until you were caught. Kaya ka dinipot sa Pilipinas sa pangalan mo ginagamit sa Sylvester Stallone. Pagdating sa Pilipinas, nagpakuno-kuno ang mga bilatsing Iloy. Nga mga magkapatid, broadcaster, journalist, ayabaw! Paano kayo nagkaroon sa journalism degree? Saan banda kayo nag-graduate sa journalism? May nag-aral sa inyo kapinigay sa titulo? Sino sa inyo nagaling sa Adamsons? Sino sa inyo ang totoo na atinista nga nag-graduate mass communications? Walay! So kung sino man nga mga gunggong ang naghal sa inyo mga kayo si Rafi, alin pa na before sa mga Palawan, pala sabi ng ex-wife niya. Nga si Julian, maliit ang kinikita niya, 15 to 20,000, you abandon your first family. You're not a good person! You abandon your real wife, you abandon your real daughter, para mapunta ka dyan kay Mother Sita nga si Jocelyn numero 1, makakurap. Doon ka, tiniis mo ang pagiging matanda niya nga hindi nagabasa. Pinatulan mo ang isa ka old maid para umangat ang buhay mo, Rafi, tapos ngayon, malidar-ledar ka sa Senada. Ang inyong slogan ng magkapatid na nyo, ang matatanggol sa mga inaapi, yuta, magtatanggol sa mga inaapi, yuta nyo ang magpadulor sa mga inaapi. Ninakawan nyo ng edukasyon ng libon-libong na estudyante sa Pilipinas, wala na pang gastos. Ilang taong namatay dahil yung diputa wala PhilHealth. Ilang tao hindi makadialysis, wala budget. Pila ka tao yung diputa lang nagatakan na tayo siya, wala madaman-lamon. Dahil sa inyo, nga mga patay gutom, maraming tao na lang ang nagabinta sa bo. Bakit maraming adikto sa Pilipinas? Because we do not have any jobs for them. Why is it that the Philippines is suffering now from uneducation? People that doesn't have education because we do not have fucking budget in the Department of Education. Bakit maraming adiktos, maraming krimen? Because they do not have a fucking choice. They'd rather sell fucking grams of shabu in order to provide for their fucking family. It is a survival of the fittest. Yan ang nangyayari sa Pilipinas dahil sa mga tao katulad nyo. Ang ina, nagapapaligo sa palalulo nga si Romaldes, sino baby? Si Romaldes na di bear. Nagapapaligo si Romaldes, 10 babae. Ginano mo na Romaldes? Martin Gago. Isa nagapanguko, si mo kakasang ingron mo, sa dalawa mo ka mga nipol, may gasopsop. Tapos, log mo bilat sing Iloy, may galalalala, bilat sing Iloy, kang baboy ka. Hoy, Garfield! Romaldes! Bilat sing Iloy, ba, trisam siya yatinsam, araw-araw ka naman kapatay gutom, ayida. Ipa-check up mo ang asawa mo, may ayda makaraig na yan. Araw-araw naman na bilat sing Iloy, 10. Ano lang ito, malips-tulim sa isang halaw. Pilang kitsa kalaway, Martin, ang gusto mo. Ilan ka mga bakterya? Patay gutom. Puta ka greedy talaga. Basta baboy, greedy, pigrulak. Sa totoo lang talaga, guys. Gapa baby oil ka. Ano pa matamove kita yun? Ang mga kalidad ka characteristics ni Erwin Babalo. Wala ngipin, mali. Ginapasara ang Maydas Hotel. Tapos diun sila nagakintanay sa Maydas Hotel sa Pasay na pagmamayari sa bilat sing Iloy nga si Saldico. Sila ang mga apostoles ni Satanas. Confirm ko na, guys, kasi may mga tao dyan sa Maydas Hotel, sila galing nagbigay sa akin sa mga check-in kagang mga itsura sa mga gago CCTV.
Ako wala akong nagatanggap yan sa mga anything kung wala mga evidence. Ang itsura sa mga bilan sa Iloy, hoy, Martin Romaldez, ikaw si Bigulax / Garfield. Patay gutom kang hindi ka nakukuntinto sa isa ka. Ay, sana mga isa, dalawa dumaintindihan mo pa isam, okay? Dalawa ka babae, isa ba, tapos ang masubsob sang imungan ngan utong ni gago. 10? Saan mo sila ginapalangoy ang yudi puta ka sa swimming pool? Gaano sila sa kama mo? Ano kalaki ang kama yung ka? Bye-bye? Pacific Ocean yung di ang ginaanuhan, ginapaliguan sa'yo, 10 babae. Ganyan kaliit ang mo lipstick bilang silo, 10 babae. No matter how many women would try to satisfy you because you are greedy little, not little shit. You're a greedy porcine, it's not gonna fucking work. Ikaw ay isang baboy! Baboy damo! Pegrulak! Iloy mo. Grabe nga pag nanakaw sa mga ito sila guys. Ang mga bilat sila, ikaw, Winga Chalyan, ambisyoso, nag-hallucinate ka. Wala ka gani nagawa ang kanong niloko ka ni sino gani ng kanyang partner noon, si Manalo? Sino ni sa gani ng Miss Universe mo na sa before? Nung niloko ka ni Manalo, nung may pinapuntas ang lalaki sa kanyang kondominium, habang ikaw nasabi sa Valenzuela, wala ka gani nagawa, tapos ambisyoso ka, maano ka? Masenate President temporary ka at temporary President ambisyoso. Ambisyoso nga chinsanso. Wala mo gani ma-solve ang problema mo before kay Manalo. Sang gintaiya niya, tinaiya niya ang ulo mo. Winga Chalyan. Wala ka gani nagawa, hindi mo gani nablakayan ang hinangan nagtai sa yubun-yubunan mo. Tapos ambisyoso ka, ma-solve mo ang problema sa Senado. Pe! Imagine ka, Pia Cayetano is still and will always be the Senate President tempore. Excuse me, I'm sorry. Maraming salamat po sa panunood. Manatiling nakatutok lamang dito sa Pinas News File para sa mga susunod na balita na ating tatalakayin.